Ngayon, Tulfo, hinahamon kita. Rafi Tulfo. Ipatawag mo ang immigration, kung sino may patawag mo, pero lahat ng kasabwat nila yan, dahil ang immigration is under the roof of Remulla. At sa inyong mga So, kumusta mga kanoisi? So, welcome back sa ating YouTube channel. So, yun, about kay Senator Rafi Tulfo to. Mula kay Pinas Balita TV. So, meron isang title na matindi to. Senator Rafi Tulfo namutla, di nakaligtas sa matinding utos ni President Marcos tanggalin sa pwesto. Grabe. Actually, yung thumbnail nito ay maangas din eh. Kaya napaklik ako dahil sa thumbnail. Kita nyo naman yung thumbnail natin, di ba? Kaya napaklik ako doon. So, yan yung panonoorin natin. Actually, reaction video lang to or manonood lang tayo. At yun lang naman. Again, ang video ito mula kay Pinas Balita TV. Subscribe nyo yan. Yung original video link nasa description box. Supportahan nyo yan. Tapos yun, kung trip nyo ng mga ganito reaction video, may kasama kayo manood, syempre, huwag nyo na rin kalimutang i-subscribe yung YouTube channel natin at saka i-click ang notification bell. So, di na natin ito patatagalin pa, baga-agawin pa ng China. Muli, ang title matindi to, Senator Rafi Tulfo namutla, di nakaligtas sa matinding utos ni President Marcos tanggalin sa pwesto. Start. Pwesto. Saya. Ito ang nakakagulat, labis ay kinabigla nang nakasubaybay sa pagdinig sa Senado dahil bigla na lamang nanahimik si Senator Rafi Tulfo patungkol sa dayan di mo nang nangganap sa PCSO na kung sanay ang mga katropa lamang ni Mel Robles ang nananalo ng milyon-milyon. Pero bagong lahat mga Kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din notification bell subscribe, para mas Pinas Balita ka pa TV. lalo sa lahat pa na bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga Kapinas, matatandaan na nung unang hearing ay gustong lamunin ng buhay ni Senator Rafi Tulfo si Mel Robles at walang pagdadalawang isip at buong tapang di mo niyang inakusahan ng dayaan. Subalit ayon pa di mo sa mga puting ahas ni Maharlika na siya nagbibigay ng kanyang impormasyon ay nabayaran di mo ng 1 bilyong piso si Tulfo si First Lady Liza Araneta Marcos para manahimik sa issue ng PCSO. Kung yung issue sa PCSO ay bigla na lang siyang nawala or hindi na gaano na pag-uusapan. Alam naman natin na milyon din kasi yun eh. Yan dahil dito ay marami sa ating mga kababayan ang naglabas ng kanilang pagkadismaya sa nasabing senador. Banat pa di mo na marami sa kanila ay kung totoo daw di mo ang kumakalat na balita na nabayaran di mo si Idol Rafi Tulfo ay bakit naman daw di mo niya ito tinanggap. Talaga naman daw na wala na di mo nang mapagkakatiwala ang senador ngayon sa Senado dahil mismo ang kanilang naturingan na tagapagtanggol ng mga mahihirap ay nabayaran na pala ng 1 bilyon. Grabe yung allegation na yun na nabayaran ng 1 bilyon. So yun, I hope merong sources yun or resibo para naman kasi parang speculation pa rin naman din siya, di ba? So, tuloy. Tapos nga lumabas ang balitang ito, ay umani agad ng samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang at komento sa mundo ng social media. Ito kasi yung nag-viral na litrato, yung inedit ba? Actually, yung mga ganyan ba na nananalo ba? Parang nakakaano siya, di ba? Bakit hindi siya pinapublic gayong pera naman ng gobyerno niya? I mean, pera ng gobyerno naman yung napanulunan nila, di ba? Or maybe siguro, sige, ito lang naman yung suggestion ko. Kala mo talaga expert. Di ba, hindi nila pinapublish yung mga nananalo sa loto dahil, tawag dyan, for safety purposes. What if na lang kaya ibigay yung pera? Tapos, bigyan sila ng time ba, like 1 month, 2 months, or 3 months na yan, maayos nila yung buhay nila, magkaroon sila ng mga something security or whatsoever, yung magkaroon na sila ng mga safety nila, di ba? Tapos yun, ipapublic na sila kasi si pera naman kasi ng gobyerno yung napanalunan nila kaya need talaga yan ng transparency, di ba? So yun lang naman. I don't know if that's valid or not. Comment down below naman. Correct me if I'm wrong. Posted. Kung totoo ang lahat ng paratang laban kay Tulfo, tignan ng imbestigahan ng kanyang bangko at alamin ang kanyang savings. Wala pala sa ayos ang Tulfong yan. Igisa na sariling mantika para huwag pamarisan. Amen. Lahat naman may hangganan. Kung naloko nila ang taong bayan, ang Diyos hindi. Hintayin nilang natin ang parusang gagawin sa kanilang Panginoon. God bless you sa iyo, Maharlika. Sobrang kapalan na talaga kapag pera na pinag-uusapan. Kahit nagarapalan ng ginawa sa dayaan, kayang pagtakpan. Kawawang mga milyong Pilipino, niloko pa ng nanggaganap ng matinong tao. Yan yung hinaing na ng mga netizens mula nung yun nga parang nawawala na yung PCSO, di ba? Or yung issue nila. Kaya ang napagbubuntunan nila si Senator Rafi Tulfo. So sana may counter dito or yun nga may resibo na makakapagpatunay kasi mahirap tong ganito wala siyang patunay na yun nga may nagsabi-sabi pa na nabayaran ng billion pero wala naman walang source na legit. Kaya di pa rin talaga natin masasabi, di ba?
Liya, hindi basta-basta nasusugod ka lang, kailangan ay pag-isipan. Hindi madaling okay nag-iisa lang si Sir Tulfo, okay si Marcoses, ay marami sila. Isipin mo, okay, kailangan mag-imbestigahan. Kung tirahin si Tulfo, walang kalaban-laban. He is by myself, kaya antay lang tayo. Wala naman siyang paliwanag kung ano na ang kaso, ano na ang kinalabasan ng kanyang investigasyon bago kami humusga dahil ang boses ng taong bayan ay yun ang magpapatunay na kung wala ka ng aksyon sa kaso ng PCSO, yung tapos, in ba ang bigayan? Yun. Halatayang mas Yun lang. Yun yung sabi nila kasi nga dahil wala nang update, nagja-jump na sila sa conclusion na baka nabayaran nga daw si Sen. Raffy Tulfo. So baka lang naman, speculation lang din naman ng netizens yan. So tuloy. silaw yan sa pera, yung mga kaso ng mga OFW, pag may uwi na patay siya, ang laging nangungulat, sabing agad paninindigan ng pamilita. Pamilita Gio na rin, hindi magpabayas, tuloy daw ang kaso hanggang ngayon, walang balita kasi natanggap din yata na bayad na And Tulfo, And, bago ka okay, so ito na yung opinion ni Maharlika. So courtesy to Maharlika, men. Makinig tayo. magpakitang gilas dyan. Okay? Nakala mo nagagaling-galingan ka, na pinangako mo sa taong bayan nung unang hearing dyan sa PCSO, na sinabi mo na gagastos ka ng sarili mong pera para ipaforensik, okay? Ang mga makina na ginamit, yung mga technology dyan sa PCSO, ipaforensik mo ang mga, o ipaimbestigahan mo yung mga taong pinanalo. Okay guys, nangangako pala siya, kaya pala nanggagalaiti yung mga tao. Okay, now ay nagets ko na kung bakit ganun yung reaction ng mga tao. Sa loto, yung mga loan debtors. Pero again, bigla kang tumiklop kasi ang tanong ng bayan, natanggap mo na ba ang 1 bilyon? Ouch. Na ayon sa ating source, ay binabackdoor ka ni Lisa, ni Butot, at ni Mel Robles. Kaya all of a sudden, sa second hearing, Grabe, ang tapang din ito si Maharlika na binabackdoor daw. So may bigayan daw na nagaganap. May resibo ba to, men? Actually, libelous ng mga ganitong statement pero yan ay dahil inilabas niya, maybe meron siyang or confident siya, di ba? Ewan ko, tuloy. alright, nawala si Robles, bumait ka na. Okay? Hindi mo na in-insist. Yung sinasabi mong paiimbestigahan mo itong mga nanalo at ibabangga mo sa BIR, Tayo na. di ba? Yung mga nanalo, na kunyari si Pep, yung pinsan kunyari ni Robles, di ba? Ibabangga mo yung claim nila panalo sa BIR kung nagbayad sila ng tax. Dapat hindi ka lang magtatapos sa pagbabangga ng BIR. Kasi mga kababayan, sa inyong kaalaman, ang BIR ay kasabwat din ni Butod at sila po yan ang nag-appoint niyan. So definitely kung anong utos ni Butod na doktorin ang mga BIR records ay kayang-kayang gawin. So Tulfo, gawin mo ang tama, but I doubt it. You know why, mga kababayan? A day before, nung second hearing ni Tulfo dyan sa Senado, na kung saan hindi dumating si Robles, ayon sa ating source, mga kababayan, ay So may source nga siya. lumipad siya sa Japan. Okay? Lumipad si Milyonaryo sa Japan para what, mga kababayan? Para anong gawin niya doon? Magbitbit ng pera, mag-deposito, pwedeng ganun. So ngayon, Tulfo, hinahamon kita. Raffy Tulfo. Ipatawag mo ang immigration, kung sino may patawag mo, pero lahat ng kasabwat nila yan, dahil ang immigration is under the roof of Remulla. At sa Yun. inyong mga kaalaman, para sa inyong kaalaman mga kababayan, a day before po, ayon sa ating source o sa ating puting ahas, lumipad si Robles papuntang Japan. At kararating lang noong Pebrero 8. Tanong, anong ginagawa ni Robles sa Japan? Nag-deposito ba siya ng pera? Na-question tuloy. Nag-deposito siya ng mga pupukita or whatsoever? Sino ang dinala niya doon? Ano ang misyon ni Robles bilang isang general manager ng PCSO? Hala. Tulfo, hinahamon kita. Dahil pag standing ka, pabida ka lahat na nagkagaling-galingan ka. Boom. Diba? Ikaw ang magaling dyan. O pa-imbestigahan ko. And Na-flag tuloy siya na nagagaling-galingan. Kawawa naman si Idol, men. DI, forensic, lahat ng mga yan sa DICT, chuchu-chuchu. Anuhin ko yan. Ipabangga natin ito mga long betters, eklabush. Tapos biglang bumahag ang iyong maliit na putotoy. O iyong maliit na iklog kasi nakagin puting. Kasi ang question ng bayan, nabayaran ka na ba? Kayo ni Pimentel, natanggap nyo na ba ang bilyon? Kasali din si Pimentel. Bakit hindi mo ipatawag ang immigration? Ayan, tinutulungan na kita. Dahil ang yabang mo, Tulfo. Diba? Alam mo na mayroong binili na 30 million worth na makina Hala. ang milyonaryo para doon nila lutuin, okay, ang mga mananalo na mga loan bettors. Na-mention mo rin yan sa unang hearing. Pero ngayon, bumahag na yung kasing liit ng itnang butiki na jetlog mo. I challenge you, ipasomon mo, ipasupina mo ang immigration at alamin kung ano ang ginagawa ni Robles sa Japan for 1 week, mga kababayan. 1 week kaya. Hala. Sa tingin nyo guys, ano kayang ginagawa ni Robles doon ng 1 week sa Japan? Nanonood ng anime? I don't know. Hindi siya naka-attend nung second hearing kasi pumunta ng Japan. Imagine niyo, gano'n na lang kayo baguhin, bastusin ang ating batas, ang ating konstitusyon. Ang ginawa ni Robles ay what? Nagkaroon ng proxy, okay, na magre-represent sa kanya at doon sa second hearing na yun, kung napanood ninyo, di ba? Itinanggi na ng isa sa mga resource person doon
na pwedeng distrong ka rin yung source code na pinag-uusapan doon ng general manager as assistant manager. Remember that? Nung second hearing sinabi hindi kaya. So naglaban bawi yung kanilang statement. Pero nung first hearing sinabi doon ng tiga DICT na yes, pwedeng manipulahin ni Robles at ng kanyang assistant manager. So ikaw, Patay na. Pwede pala yun, men. Naloko na, men. kung tulugang para ka sa Pilipino, which is alam namin. Kaya dahil para ka lang sa mga chismosa, para ka lang sa views, para ka lang pagkitaan mo ang problema ng Pilipino, Ouch. i-drag mo ang mga kahiyan ng bawat pamilya dyan sa iyo. Binira ba yun? Actually, yung the way na pagkikriticize niya kay Idol Rapi Tulfo ay same kay Attorney Libayan na about nga dun sa yun nga paninira ng or for the views ginagamit yung problema ng pamilya. Yun din yung yung pinaka-hate ni Attorney Libayan sa kanya. Kaya patuloy siyang inaano ni Attorney Libayan. Tapos marami pang aspects ata yan. Vlog. At nagamit mo nga sila at naging ganap ka ng senador at umasa sila na ikaw ay magiging tagapagtanggol ng Pilipino. Yun. Nalangyabang mo sa iyong mga vlogs. Yun. Pero pagdating pala dyan sa Senado, ikaw ay Patay. isang bahag-ang buntot. Hala. Bahag-ang putotoy na kasing laki ng butiki na katulad ni Kuting. Dahil kung ano yung tapang-tapangan mo napakita, ganun din ang kaduwagan mo. Kaya nga ang tanong, sa ngalan ba ng 1 bilyong piso? Hala. 1 billion, guys. Sa tingin nyo, meron bang 1 bilyong piso talaga? Mga kababayan, sukam-suka na tayong lahat sa ginagawa ng gobyernong ito. Dahil gusto talaga kayong gawing mangmang, gusto kayong gawing pulboronic, gusto nilang kunin lahat ng pera ninyo. Kayong mga OFW, lahat tayo actually, whether you are tendera, construction worker, lalo na sa Pilipinas, kayo po ang nagsasakripisyo. Imagine niyo ang general manager ng PCSO na si Melionario, Hala. nagsasarap ng bakasyon sa Japan. Kaya ang sagot ko, ano ginawa mo doon? Maliban sa pagta-transport ng kung ano man ang transport mo. Dahil yan ang sabi sa atin ng ating source. Anong ginawa mo sa Japan? February 8, mat-check yan ng immigration para mapatunayan dito kung tama yung sinasabi ng ating source. Kaya nga tinutulungan natin, dapat nga tayo ay katuwang para masusog itong mga buwakan ng inang ito. Pero habang tayo ay nagiging critical tayo Buwakang inang ito talaga. sa gobyerno ni Butod, gusto nila tayong burburin lahat. Pero hindi sila magwawagi kasi mas marami tayo. At ikaw, Melionario, at ikaw, jowa ni Mel. Ayan, di ba? Yung binanggit ni Lisa, yung Shay, yung pangalan ng asawa niya. Alam mo ba, ayon sa aking puting ahas, na kaibigan ng Pokokita na idinala ni Robles, ayon sa kanya, sa Raffles, Makati, ang mga Pokokita po ay nanalo sa loto. In what way? Paano ito, Maharlika? Hala. Tingnan natin. Okay? Mga kababayan, sariwang-sariwang balita na gustong iparating sa inyo na itong si Langka, okay, na yung peslak niya ay parang kadkaran ng nyug, maliban sa Langka. Itong peslak ni Melionario, na parang kadkaran ng Inad hominem. Tinira yung mukha eh. Langka ay nakuha pang magpanalo ng mga Pokokita na Girlaloo Hala. na dinadala po niya sa Raffles Residence dyan sa Makati, na kung saan po ang mga unit po na pinagdadala ng mga Pokokita na pinapanalo nila na kahit hindi tumataya sa loto. Imagine mo, kahit hindi ka tumaya, pag Pokokita ka lang na tumuturba-turba ka, panalo ka na. Dahil Grabe. dinadala nila at sinuturba dyan sa Raffles Residence sa Makati. At ito po ang mga units na ito ay pagmamay-ari ng kaibigan ni Langka na mga Chinese na mga high roller. Hala. Okay, yung mga big time. Okay, hindi ko alam kung high roller lang ba o sindikato or what, no? Hindi nabanggit dito. Pero dyan po dinadala, ayon dito sa ating balita, Actually, possible naman talaga na kurapin yung PCSO Pero yun nga, patibayan na lang talaga ng loob. So, kung may magtangkaman dyan, mga malalakas ang loob talaga yan, men. Kaya dapat talaga yung sugpuin, I mean. Miss Maharlika, dyan po dinadala, okay? Nasabi niya, nahuli ko na nagdala. Ayan, baka mamagurtor to. Sabi, nahuli ko na nagdala ng mga Pokokita. Itong si GM, okay? Hindi yan alam ng kanyang Diyosawa. O, alam mo na ngayon. Diyos. Pupuntahan mo yung Raffles. O, di ba? Alam niyo, sweet-sweetan kayo. Hindi kayo magiging masaya lang sa nakaw ng pera. Ibubukilan namin kayo dito. Dahil maraming puting asa nakakita sa inyo. Sabi niya, Miss Maharlika, gamit po yung mga high roller ng mga Chinese. Ayan, dinadala po ang mga babae, mga Pokokita dito sa Raffles Residence. Actually, sabi ng ating dito, concerned citizen, actually, Miss Maharlika, barya lang po yan sa PCSO eh. Mas marami ang ninanakaw nila utod dyan sa Congress. Right? Grabe, men. Mga bilyonaryo na siguro itong mga taong to kung totoo man. So, yun lang naman yung claim ni Maharlika dyan. So, nakakalungkot kung totoo man yun. Tapos, yun nga, si Idol Rafi ay nakikriticize din siya kasi bakit biglang wala na daw paramdam. So, bakit kaya? So, ngayon, Tulfo, challenge sa'yo, magpatawag ka sa susunod na hearing kung meron tayo, kung may susunod na hearing, awagin mo ang immigration para pasinungalingan yung sinabi ng source ko na 1 week nagbakasyon si Robles sa Japan. Ngayon, mga kababayan, nakita nyo? Mga taong gobyerno, ano doon? Nagra-raffle sila doon sa Japan? Doon sila nagbibigay ng mga panalo doon sa ibang mga Pokokita din. Maliban sa Makati, tapos sa Japan meron pa. So, eto yung ugat ng kahirapan nating lahat. Na ang PCSO, maliban pa sa nag-trending na nag-viral na 1.7 million na po yung video ni Lisa Smugs ni Butod na binati niya si Robles ng sama ng birthday greetings.
At sinabi niya, sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo. Doon sa mga magagaling na kompositor ng kanta, mga kabataan, baka gusto niyo gawa ng kanta yan. Di ba? Ng, yung milyonaryo. I-flash niyo yung mga pinagsasabi niyo. Galit na galit siya. Oh, kung sino man daw yung gumawa ng kanta noon, gawan nyo rin daw to ng kanta ngayon. Lisa Smugs, gawin nyo ng mix-mix nyo. Pwede maging kanta yan. Kasi may gumawa na ng kanta ng Tambalos at saka Pulburon, di ba? Galingan nyo na doon sa band na yun. Mga gumawa nun. So ngayon mga kababayan, 1.7 million na yan, but doon pa lang sa TikTok ko. Wala pa yung iba pang mga, yung iba pang mga social media account ng mga random vloggers or people na hindi echo nyo ito. Kaya ang laki po niyong katuwang sa tungo sa laban na ito dahil galit na galit si Lisa Smugs na nagba-viral siya. Doon sa sama-sama tayong maging milyonaryo. At ako po ang nagbigay sa inyo yan. Imagine niyo mga kababayan, that greetings ay for personal or private consumption lang nila doon. So inilik lang sa atin ng mga concerned na puting ahas na nandoon mismo sa birthday ni Langka. Imagine Concern na puting ahas. Ano yun? nandoon sila, nakikita nila harap-harapan kung paano binababoy, paano inuubos, paano kinakamkam ang pera. Dahil doon pala sa pag-birthday nitong Langka na ito, milyonaryo na ito, sa loob ng Malacanang ay paglalapastangan na sa gas pera ng bayan, sa property ng taong bayan. Sino si Robles para mag-party sa Malacanang? Hala. Siya lang naman ay, again, kasabwat ni Lisa Smugs sa mga Black Ops operation na pag-usapan namin ni Saksian para sirain tayong lahat. At ngayon, hindi pa na kontento sa pagpapanalo ng mga loan bettors, nagbabayad pa po ng pupukitang mga girl lalo at dinadala nga sa Raffles Residences ayon sa ating source. Paano ko? Gulat ako doon, men. Sobrang seryoso pala yung video ito. Like, sobrang daming mga accusations. Like, nagulat ako. Hindi ako handa sa mga ganitong video. Kaya yun, manonood lang tayo. Di tayo magsasalita dito. Or, yun nga, reaction lang or wala lang. Para lang ding normal audience, you know. Kasi, ibang level to, men. Itong usapang ito. Sobrang, seryoso to, men. Naman malalaman, wala naman ako dyan sa Raffles, di ba? So gusto iparating sa inyo ng mga taong nakaka-witness ng mga kawalang hiyaan ng gobyernong ito. Kaya nga ang kanilang sagot sa atin, as bilang kritikal, ay tirahin ng tirahin si Marlica, tirahin ng tirahin si Glenchong, tirahin ng tirahin ng mga Duterte, kasi nga, apektado sila. The question, open your minds. Di ba? In-expose ko rin sa inyo na nagbabayad sila ng mga TikTokers na mga bagets. Yun. Mga bata, 18 years, yung mga bagets pa. Di ba kaya mutante dyan sa TikTok para sabihin na si Romualdez ay ganito, magaling, si Puting ay ganito, maganda yung ginagawa. Yan po, dyan napupunta ang pera ng bayan para pagtakpan ang itong mga isyong ito dito sa loan better sa PCS. At yun nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinahingat komento tungkol sa video na ito, comment nyo na yan sa baba at babasahin ko yan mamaya. At kung gusto nyo ang video na ito ay huwag kalimutan i-click ang like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa makabuluhang video. So yun, Pinas Balita, subscribe nyo yan guys. Yung original video link nasa description box below. Again, so yun, sobrang lupit. Tapos yun, bago nyo iwan yung channel natin ay syempre inaanyayahan ko kayo or baka naman subscribe our YouTube channel at i-click ang notification bell and also like this video to support, you know. So yun lang naman. Actually, well, di talaga ako handa sa nakapaloob sa videong ito, men. Like, ganun pala yun. Sobrang seryoso pala ng mga anuhan dito. Like, yun nga, si Maharlika, yung the way niya, banatan niya si Idol Raffy Tulfo about nga dun sa bakit biglang nagbago. Tapos yun nga, yung baka may natanggap daw na 1 billion. Sobrang serious na mga, mga akusasyon yun. Tapos yun, pati yung First Lady. Grabe, no? Actually, parati ko nakikita ito si Maharlika dito sa YouTube pero hindi ko ganong pinapanood. Pero yun, ganito din pala yung tawag dyan. Sobrang seryoso ng mga usapin. Like, grabe, bulgaran talaga, men. Yung title pa, matindi to, Sen Raffy Tulfo na mutla. Kagi para. So, yun lang. Kayo, ano masasabi nyo dyan? Actually, ako, na-shock talaga ako. Or, yun, parang off-guard tayo. Or, sobrang bigat talaga ng video to, men. Like, oh my goodness. So, ayan. Hanggang dito na lang. So, yun lang. Again, comment down below. Pag-usapan natin yan sa comment section. Palitan tayo ng, or para naman magkaroon pa tayo ng malalimang usapan patungkol dito. So, yan. Comment down below. So, ilang percent kaya or gaano kaya katotoo itong mga sinasabi ni Maharlika? Like, yung sinabi niya naman na, okay, Mr. Senator Tulfo, kung gusto mong ipamali yung sources ko, then summon the immigration. Immigration ba yun? Tapos yun, sobrang din kasi the way na magsasalita si Maharlika is sobrang confident niya, men. So, nasa sa inyo na lang yan kung kanino kayo maniniwala or ano yung kutob nyo. Nagsasabi nga ba ng totoo si Maharlika or yun nga. Hanggang dito na lang muna, guys. Sabi ko sa inyo, yung reaction lang to. Like,
dito ganong naanuhan ng commentary kasi di tayo makasabay sa ganito eh. Siguro kapag naka-likom pa tayo ng mga maraming info about dito, baka meron na tayong pwedeng pa sundot-sundot na mga comments. Pero sa ngayon, reaction na lang muna. So hanggang dito na lang again. Noise Spectator is out. See you in the next video. Subscribe.